Ito mula kay Maharlika TV, mga tol, no? China. Basahin ko yung title. Ito, nakikita nyo naman, no? China. Planong sabay-sabay na atakihin ang 6 na bansa. Uy, grabe yun, mga tol. May plano silang atakihin sabay-sabay ang 6 na bansa. Yan ang ating aalamin. Pero bago yan, syempre, wag mong kalimutan mag-subscribe kay Maharlika TV, mga tol. Nakalagay po link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa about sa mga nangyayari ngayon sa ating mundo, sa mga interesting topic, alien at kung ano-ano pa, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad ng ganito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Sigaw na, galit na galit. China Coast Guard, China Coast Guard, 5302. This is Indonesian Coast Guard calling you over. American aircraft, this is the PLA airport. You are approaching Chinese airspace. Keep a safe distance or you'll be infected. Simula pa noong 2013 mga kapatid, plano ng sabay na sakupin ng China ang mahahalagang teritoryo ng 6 na mga bansa. At para magawa ito, isang base militar ang kanilang itinayo sa mismong mga isla na makikita sa South China Sea, sa loob mismo ng mga islang nasasakupan ng ibang mga bansa. Hindi basta base militar lang ang ginawa rito ng mga Incheck dahil ayon pa sa mga report, nilagyan nila ang mga base militar na ito ng mga anti-aircraft, mga radar at paliparan ng kanilang mga eroplanong pandigma. Mula nang maitayo ang isang base militar ng China sa naturang mga isla, paglipas lang ng 2 taon nadagdagan pa ito ng hindi lang 1 o 2 kundi 6 pang mga base militar nang walang pahintulot sa mga bansang tunay na nagmamay-ari ng mga ito. Biruin mo, no? Ganon katigas ang mga mukha nila, mga tol. Nagtayo sila ng mga isla sa mga karagatan na sakop ng ibang bansa, mga tol. Sa loob ng 2 taon, hindi lang 1, kundi 6 ang bago nilang naitayo, mga tol. Kaya nga lagi nating sinasabi, no, dito sa may BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, kaya nila pinipigilan yung resupply mission para hindi na makumpune yung mga sira doon sa BRP Sierra Madre. Kasi ang gusto nila, mga tol, ayaw nilang atakihin yun eh. Ang gusto nila, gumuho mag-isa yun. At syempre kapag gumuho yun, syempre wala nang shelter yung mga sundalo natin, aalis ngayon yun doon. Pag alis nun, maniwala kayo mga tol, may isla na rin doon at hindi makakabalik ang Pilipinas doon. Grabe mga kapatid, ganong katindi, talaga katikas ang nila, mga apog nila, mga tol. Pero yung 10-dash line nila, pinapangatawanan talaga nila yun. Ang mga infrastrukturang itinayo ng China mga kapatid sa mga isla ng South China Sea ay pinaniniwalaan ng US na siyang posibleng mag-uudyok ng isa pang pandaigdigang digmaan. Nako. Dahil sa hindi umano nito pagrespeto sa mga border ng ibang mga bansa. Pero bakit nga ba ito ginagawa ng China gayong hindi naman pala sila ang may-ari ng mga islang ito? Gaano ba talaga kahalaga para sa kanila ang South China Sea? At bakit gano'n na lang sila kadesperadong kamkamin ito? At maliban sa China, gaano kahalaga ang South China Sea para sa buong mundo? Ang South China Sea ay karagatan na parte ng Dagat Pasipiko. Pinapalibutan ito ng mga bansang China, Pilipinas, Vietnam, Brunei, Taiwan, Malaysia at Indonesia. Diba? Ito yung mga bansang nakapalibot dyan, diba? Balikan natin ng konti Mga bansang China, Pilipinas, Vietnam, Brunei, Taiwan, Malaysia. Ito yung mga bansang nakapalibot, diba? Kasama na yung China, siya yung pinakamalaking bansa dyan eh. Malaysia, Brunei, Indonesia, Vietnam, Taiwan, Philippines, 'di ba? Pero etong mga bansang 'to, yan, Taiwan, Philippines, Brunei, Indonesia, Malaysia, Vietnam, mga tol, binabalewalayan ng China kasi ang gusto nila itong kabuuang ng South China Sea na kung tawagin, mga kapatid, international, yung 10-dash line nila sinakop yung halos 90% niyan. Ayaw nilang kilalanin yung sinasabi ng UNCLOS na itong mga bansang to ay merong 200 nautical miles
EEZ mga tol. At tayo bilang isang bansa rin, Pilipinas, meron tayong 200 nautical miles. Yun nga lang, sad to say, pasok doon sa 200 nautical miles natin mga tol, yung mga isla at yung mga teritoryong inaangkin nila. Kaya ngayon, tayo mga kapatid ang masyadong nababalita rito kasi hindi tayo masyadong nagpapapalag eh. Etong mga bansang to, nagpapapalag yung mga yan eh. No, tuloy natin. at Indonesia. Ayon sa mga report, ang rehiyong ito ay pinaniniwalaang mayroong 28 bilyong bariles ng reserbang langis, 266 trillion cubic feet ng natural gas, at ang 1/3 ng marine biodiversity sa buong mundo ay dito rin makikita. Grabe. Ang marine biodiversity mga kapatid, ito ay yung iba't ibang may buhay sa ating karagatan. Kabilang dito ang lahat ng isda o hayop, halaman at mga microorganismo na naninirahan sa karagatan. Maliban dyan, ang South China Sea ay isa ring napakahalagang rutang pangkalakalan. Base pa sa ulat noong 2019, halos 4 na trilyong dolyar na halaga ng pandaigdigang kalakalan ang dumadaan dito taon-taon. Nagmula ang ruta sa mga pier na nasa Pacific Ocean at Indian Ocean na dumadaan naman sa Strait of Malacca diretso sa South China Sea. Ang China ang isa sa mga bansang umaasa sa langis para sa patuloy na pagpapalago ng kanilang ekonomiya. Katunayan, mula pa noong 1993, naging net importer ang China ng krudo at noong 2017 nalampasan ito ang Estados Unidos bilang pinakamalaking importer sa buong mundo. Humigit kumulang 67.3% ng supply ng langis ng China noong 2019 ay nagmula sa mga import. At ang kanilang pinakamalaking exporter ay ang Saudi Arabia. Dahil sa mga langis na ito kapatid, malaking pera ang ginagastos dito ng China, kaya naman dito pa lang mapapansin mo na kung gaano kahalaga sa kanila ang South China Sea. Gayunpaman, batid natin na marami silang pwedeng mapakinabangan sa karagatang ito. Ngunit maliban sa interes ng yamang dagat, ano naman kaya ang kanilang matinding dahilan bakit gano'n na lang kung angkinin nila ang South China Sea? Kung ating titignan ng international na batas sa karagatan na pinirmahan noong December 10, 1982 sa UN Convention, ang bawat bansa ay mayroong tinatawag na sovereign territorial waters. Mula ito sa baybayin hanggang sa maximum na layong 12 nautical miles o 22 kilometers. So yan yung teritoryo ng bawat bansa. Bagaman sinasabing sa loob ng 12 nautical miles ay kinikilalang territorial waters ito ng isang bansa, ngunit ang mga dayuhang sasakyang dagat na dadaan dito ay binibigyan ng karapatan sa inosenteng pagdaan o yung tinatawag namang innocent passage. Maliban sa tinatawag na sovereign territorial waters, mayroon ding tinatawag na EEZ o Exclusive Economic Zone. Ito naman iyong 200 nautical miles o 370 kilometers na layo mula sa baybayin ng bansa. Sa loob ng Exclusive Economic Zone, ang coastal state ay may karapatan na samantalahin at kontrolin ang mga pangisdaan, magtayo ng mga artificial na isla at gamitin ito para sa iba pang mga layuning pang-ekonomiya. Ang batas ng dagat na ito ay kinilala ng lahat ng bansa, kabilang ang China na sila pa nga ang isa sa mga bansang unang pumirma sa batas na ito. Yun nga eh. Yun nga yung pinagtataka natin mga tol, 'di ba? Yung batas na yan para mabawasan yung ano, 'di ba? Imagine yung mga tol kung wala yung batas na yon. Eh di kanya-kanyang angkinan na lang yung mga yan. Parang mga squatter na pumunta sa isang malawak na lupa at nag-angkinan sila, nagsipagbakod na lang sila doon, 'di ba? Binakuran na lang nila yung kaya nilang bakuran. So ganun din dito mga tol sa South China Sea. Since na maraming mga bansa ang nakapalibot dito, no, buti na lang meron tayong United Nations UNCLOS, yung tinatawag mga kapatid, Convention of the Law on the Law of the Sea mga kapatid. At nagkaroon tayo ng 12 nautical miles, yan yung territorial mo, yung teritoryo mo. Yung 200 nautical miles, yan yung tinatawag na exclusive economic zone mo. So yan yung exclusive economic zone mo at may karapatan ka dyan kung ano yung gusto mong gawin. Diba? At isa ang China sa mga pumirma, mga tol. Pero ngayon, mga tol, ultimo pirma nila, hindi nila kinikilala, mga tol. Yan ang nakaka-bad trip sa kanila, diba? Ngayon gustong-gusto nilang agawin yun. Ito para sa iba pang mga layuning pang-ekonomiya. Ang batas ng dagat na ito ay kinilala ng lahat ng bansa, kabilang ang China na sila pa nga ang isa sa mga bansang unang pumirma sa batas na ito. Dahil dito kapatid, pagdating sa usapang South China Sea, dahil napapaligiran nga ito ng mga bansang katulad ng Pilipinas, Vietnam, Thailand, Taiwan, Malaysia at Brunei, 200 nautical miles lang na layo mula sa kanilang bansa ang kiniklaim ng mga ito. Bagaman ang ilan sa mga bansang ito ay mayroong bahagyang paglagpas, ngunit hindi naman ito masyadong nabibigyang pansin dahil ang kanilang malaking problema ay ang China. Hindi sinusunod ng China ang sukat na naaayon sa batas ng dagat. Sa halip ang 9 na linyang ito na tinatawag nilang 9-dash line ang kanilang pinagbabasihan. So tapos na mga tol. Alam na talaga natin kung sino ang ugat ng kaguluhan mga tol dito sa South China Sea.
Alam na natin talaga kung sino magulo. 'Di ba? Ewan natin kung paano sila ipinagtatanggol ng mga pro-China rito sa Pilipinas. Ewan ko yung mga loko-lokong yun, 'di ba? Pero eto mga tol, malinaw na mula nung nagkaroon ng UNCLOS, napagkasunduan na to na bawat bansa magkakaroon ng 200 nautical miles exclusive economic zone para ano tayo, payapa na tayo mga tol. Kasi kung walang ganon, imagine niyo na lang mga tol, merong isang bakanting lote, malaki. Tapos sabay-sabay kayo dumating. 'Di ba? 5 kayong sabay-sabay dumating o di kanya-kanyang bakod kayo, palakihan. Siyempre hindi kayo magkakasundo-sundo diyan. Teka, bakit mas malaki bakod mo kaysa sa akin? 'Di ba? Palakihan ng bakod ang gusto niyan. Ngayon nagkaroon ng isang pumagitna o batas. O eto pagkakasunduan natin. 12 nautical miles yan yung territorial mo. Teritoryo mo yan. 200 nautical miles yan ang magiging exclusive economic zone mo. So sumang-ayon ng mga bansa, pumirma at isa ang China sa pumirma doon mga tol. Pero tignan nyo naman to, baliwala yung pirma nila. Asan yung 200 nautical miles ng bawat bansa? Sinakop nila yung kabuuan ng South China Sea. Tingnan nyo nga na baka pumirma sila, hindi nila binabasa o hindi nila naiintindihan yung pinirmahan nila. 'Di ba? Ewan ko ba rito sa mga to? para kunin ang kanilang kiniklaim. Wala sa batas ang sinasabi ng China na 9-dash line at ang masaklap pa rito, halos 90% ng buong South China Sea ay nasa sakop nito. Kung gayoy wala pala sa batas ang sinasabing 9-dash line na ito, ano naman ang basihan ng China tungkol dito? Ang ugat ng hindi pagkakaunawaan sa South China Sea ay ang 9-dash line ng China na lumitaw sa mapa noong 1947. Inimbento ito ng Kuomintang Party na kumokontrol sa gobyerno ng China noong panahong iyon. 1947 lang. Kakatapos lang ng World War II nun. 'Di ba? Kakatapos lang mga tol. Inimbento lang ng Kuomintang Party. O asan yung historical claim na sinasabi nila? Tayo, panahon pa ng mga Kastila, mga tol, meron na tayong mapa. Meron na tayong mapa at pasok yung Spratly, yung Ayungin, pasok yung Scarborough, pasok yung mga yon. Ang 1947 na mapa na ito ng China ay may pangalang Location Map of South Sea Island. Malinaw na nagpapahiwatig ito ng pag-aangkin sa mga isla at sa kanilang teritoryong karagatan. Ngunit bagaman inaangkin ng mapang ito ang mga islang nakapaloob sa 9-dash line, hindi naman ito inaangkin ang mga tubig na nakapalibot sa isla, lalong-lalo na ang mga yamang makukuha rito. Taong 1949 nang matalo sa Civil War ang mga komunista sa China at tumakas naman ang mga Kuomintang nasyonalista sa Taiwan, minana ng Chinese Communist Party ang mapa na mayroong 9-dash line na claim. Ang Kuomintang Party mga kapatid, ang orihinal na gumawa ng 9-dash line ay matapat na sumunod sa orihinal nitong interpretasyon. Ang mga islang nakapaloob sa mga guhit na ito ay kanilang inaangkin, ngunit hindi kailanman nilayon na gawin itong basihan bilang isang historical claim sa mga katubigan at mga mapagkukunan. Ibig sabihin kahit sinasabing inaangkin nila ang mga islang sakop nito, ngunit pwede pa ring mangisda o kumuha ng yamang dagat ang ibang mga bansa na umaangkin din ito. O iba na ngayon, mga tol. 'Di ba? Matindi na, buti noon ganyan eh. Ngayon hindi mga tol. Bukod sa inaangkin nila yung 10-dash line, 10-dash line na nga eh. Biruin mo 9-dash line lang dati, 10-dash line na ngayon eh. Pinapalayas nila yung mga mangingisda, mga tol. Doon tayo nagkakaproblema eh, di ba? Doon tayo nagkakaproblema eh. Pag yung mga mangingisda natin, mga tol, nagpupunta rito sa Scarborough, di ba? Pinapaalis nila, binakuran pa nila mga tol para hindi makapasok yung mga mangingisda. Na todo pagtatanggol naman ng mga pro-China, mga nagpapanggap na Pinoy. Biruin mo 1947 nila inaangkin yan. 1982 nagkaroon ng UNCLOS mga tol, pumirma sila. Pinirma nila kasunduan. Hindi mo alam, ano ba? Hindi nyo ba naiintindihan yung pinirmahan nyo? Wala ba nagpaliwanag kung ano yung pinirmahan nyo? Basta-basta pumipirma na lang kayo, di ba? Pinirmahan nila yun mga tol eh. Kasi isa sila sa mga pumirma eh. Ano ngayon yung inaano nila, kiniklaim nila? Kaya nga natalo sila eh. Doon sa 2016 arbitral ruling eh. Talo sila doon kasi walang basehan. Yung claim nilang 9-dash line na yun, walang basehan yan. Diba? Saka pumirma sila sa UNCLOS eh. Yung UNCLOS na ngayon nagsabi na, eto bawat bansa sa inyo may 200 nautical miles mga tol. Ay nako.
Nang mapunta sa China ang mapa sa ilalim ng CCP, kabaliktaran naman ang ginagawa ng mga ito dahil sa pamamagitan ng 9-dash line. Inaangkin ng China ang mga islang nakapaloob dito, kabilang ang mga katubigan at mga mapagkukunan na kung saan lumalabag ang China sa kung ano ang pinapayagan ng internasyonal na batas. Naging agresibo ang China mga kapatid, ginamit nito ang kanilang kapangyarihan at inagaw ang exclusive economic zone ng 5 Asian coastal states na siyang mayroong likas na karapatan sa kanilang sariling EEZ. Samantala, ang mga bansang mayroong claim sa karagatang ito ay pinangalanan ng mga lugar na kanilang pinaniniwalaang sakop sa Exclusive Economic Zone. Halimbawa, noong September 2012, ang karagatang parte ng South China Sea na nasakop sa Pilipinas ay tinawag na West Philippine Sea. Ngayon mga kapatid, bagamat naayon sa international na batas ang claim ng bansang tulad sa Pilipinas, hindi pa rin ito matanggap ng China, kaya upang makontrol ang karagatang ito, gumawa ang China ng artipisyal na mga isla sa lugar at hindi lang basta isla kundi mga base militar. Maliban sa mga base militar na mayroong istasyon ng malalakas na sandata, maging ang himpapawid na tumutumbok sa lugar na ito ay kanilang sinasabing sakop sa teritoryo ng China na kung saan ang sinumang aircraft na dadaan dito ay kinakailangan ng kanilang permiso. Ang Grabe. ganitong taktika ng China kapatid ay ang tinatawag na cabbage strategy na kung saan inaagaw nila ang kontrol ng isang isla at inaangkin sa pamamagitan ng pagpapalibot dito o pagpapakalat ng maraming mga barkong pandigma at mga fishing boats Cabbage nila, garbage strategy yan. upang mawala ng aksis ang kanilang mga kaagaw. Ang Amerika naman bilang isang bansang mayroong pinakamalakas na Navy at Air Force sa buong mundo, pinapanatili nito ang kapayapaan sa karagatan, kaya naman madalas ang kanilang presensya sa South China Sea upang bantayan ang mga agresibong pagkilos ng China laban sa naturang lugar. At O di ba tumutulong pa nga yung Amerika sa pagpapanatili ng kapayapaan eh. Pero di ba minamasama yan ng napakarami. Isa talaga ang ugat mga kapatid ng kaguluhan dito sa South China Sea o dito sa karagatan to. China lang talaga mga tol. Kung babalikan nyo yun, kung panonoorin nyo tong buong video to mga tol at iintindihin ninyo ng napakalinaw, di ba? Nag-ugat yung pangaangkin dyan dun sa Kumintang. Sila talaga ang original na gumuhit ng 9-dash line na yan noong 1947 mga tol. Pero ganun pa man, hindi talaga nila as in agresibong inaangkin yan mga tol. Ginuhitan lang nila. Imbento lang nila yan. Tas nung minana na ng CCP, nung Chinese Communist Party mga tol, eto na naging agresibo sila. Pinapaalis nila yung mga mangingisda dyan. Nagtayo sila ng maraming isla noong 2012 mga kapatid, di ba? Napakarami nilang itinayo at hindi nila nirerespeto ang international na batas at ang UNCLOS mga tol, which is nakapirma din naman sila doon. So ngayon, masasabi nyo pa bang napakabuting bansa nito? dahil nga sineryoso na ng China ang pangaangkin sa mga isla sa South China Sea, maging ang US Air Force na nagpapatrol sa area ay talaga namang hindi rin sinasantong itaboy ng mga sundalo ng China, ngunit hindi naman ito pinapansin ng mga Amerikano. Mahalaga ang presensya ng Amerika sa South China Sea mga kapatid, lalo pat ang claim ng China ay nagmula lang sa kanilang historical rights at hindi sa mismong napagkasundoang batas. Tama. Determinado ang US na dapat mapigilan nila ang pang-aabusong ginawa ng China. Malaki kasi ang tsansa na gagayahin ito ng ibang malalaking bansa na ibaliwala ang internasyonal na batas Tama. ng dagat na posibleng maglikha ng malawakang hindi pagkakaunawaan. At dahil naman sa mga hakbang na ito ng Amerika, ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit ang dalawang makapangyarihang bansang ito ay nasa mainit ngayon na tensyon. Ikaw kapatid, ano ang masasabi Saka ano yung historical rights na pinagsasasabi ng China? Paano magiging historical rights nila yun? 1947 lang nila ginuhitan yun, di ba? Ng Kumintang, ng gobyerno nila dati. 1947 lang nila ginuhitan yan. Paano historical rights na pinagsasasabi nila doon? Di ba? Walang kumikilalang batas doon sa imaginary lines nila. Walang kumikilalang batas doon. UNCLOS, baliwala yun mga tol. International law, nilalabag nila mga tol. Diba? Kaya talaga mga kapatid, dapat ang presidente natin, ipaglaban ito. Itong bagay na to, ipaglaban yan. No? Ang problema mga tol, 6 na taon lang ang presidente natin. After nyan, hindi na natin hawak ang kapalaran kung ano mangyayari. No? Hindi natin alam kung anong mangyayari mga tol. Kaya ngayon, dapat tumatak sa puso ng bawat Pilipino mga tol na dapat bawat isa sa inyo malaman ang katotohanan, di ba? Itong West Philippine Sea mga tol, atin yan eh. Di ba? Pasok yan sa exclusive economic zone. Dapat tayo nakikinabang sa kung ano man ang kayamanan na nandiyan dyan. Bigay sa atin ng langit yan eh. Di ba? Tapos ipapamigay mo sa ibang bansa kapalit ng kung ano man ang kapalit, di ba? Ipapamigay mo doon sa mga ganid.
Dapat pag-ingatan natin 'yan mga tol kasi hindi lang tayong mga henerasyon ngayon ang makikinabang diyan, pati yung mga susunod na henerasyon sa Pilipinas 100 years from now o 50 years from now, 'di ba? O kung hindi man 50 years, teka, ilang taon na ba tayo? O tama, mga 50 years from now mga tol, 'di ba? Iba na ang mga naglalakad sa bawat kalye, iba na ang mga namumuhay sa bawat lungsod dito sa ating bansa. Sila yung susunod na makikinabang diyan mga tol, 'di ba? 50 years from now, iba na ang makikinabang mga tol. Pero sana may mapakinabangan pa rin sila 'no. Nasa sa atin, nasa ating mga kamay ngayon mga tol ang kanilang magiging kapalaran. Kung ang ating gobyerno ay magpapawalang bahala at iisipin na lang kung ano ang kanilang, tawag dito, ang kapakinabangan sa ngayon, 'di ba? Eh, wala. Ang sasapitin, ang mamanahin ng mga susunod na henerasyon, isang bansang walang kalayaan. Ay naku. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.